plastic ay ang pagpapahalaga sa kapaligiran. Pwede ba kayo kung paano papapagalas ng kapaligiran ng mga bata? Bago tayo magsimula sa ating takdang aralin, sumayaw na tayo mga bata. Mga dalhin, kamay at paa, dalawang tenga, dalawang mata, ilong na maganda. Maglinis ang ngipin, masarap kuwain. Hirang maliit, magsasabing huwag magsinungaling. Masaya ba kayo dun mga bata? Pwede ba kayo kung paano papapagalas ng kapaligiran ng mga bata? Mabuti naman. Ngayon, may bibigyan ng mga katanungan at kailangan nyo itong sagutan. Una, ano ang dapat gawin kapag nakikita mo ang basura sa kalsada? Ano ang sagot mo? Tama! Itapon ito sa tamang basurahan. Pangalawa, bakit mahalaga ang pagtanim ng mga puno? Ikaw, ano ang iyong sagot? Tama! B. Para magbigay ng lilim at oxygen. Pangatlo, ano ang maaari mong gawin para manatili ang kalikasan ng kapaligiran? Ikaw, ano ang iyong sagot? Tama! Itapon ang basura sa tamang lugar. Pang-apat, ano ang mangyayari kung hindi natin aalagaan ang kalikasan? A. Mas magiging maganda ang ating paligid. B. Mawawala ang mga hayop at halaman. C. Wala lang mangyayari. Ano ang tamang sagot? Tama! D. Mawawala ang mga hayop at halaman. Panglima, paano natin matutulungan ang ating planeta? A. Magtapon ng mga plastic sa ilog. B. Iwasan ang paggamit ng mga bagay at na hindi na kaya recycle. C. Magtanim ng maraming puno at halaman. Ikaw, ano ang iyong sagot? Tama! C. Magtanim ng mga maraming puno at halaman. At ngayon mga bata, sa pang-anim hanggang 8, ay papakita ako ng arawan at kailangan hulaan kung ano ang nawawalang letra para kumpleto nyo ang tamang sagot. Sa 6, ano ang nawawalang letra? Tapos na ba mga bata? Ika-7, ano ang nawawalang mga letra? Tapos na? Pang-8, ito, ano ang mga nawawalang letra? Tapos na ba? Mabuti naman. Ngayon, tatalagay natin kung paano nga ba mapahalagahan ang kapaligiran. Una, magtanim ng mga puno. Magtanim tayo ng mga puno para makaiwas tayo sa mga baka at polusyon. Pangalawa, magpulot ng basura. Magpulot ng basura para tayo mapahalagahan natin ang kapaligiran. Pangatlo, magtapon ng basura sa tamang lalagyan. Kailangan magtapon ng basura sa tamang lalagyan para makaiwas tayo sa mga sakit. Naintindihan mo ba mga bata? Opo! Mabuti naman, naintindihan nyo. At ngayon, hatiin ko kayo sa 3 grupo. Ito ang pangkat. Unang pangkat. At ito naman, pangalawang pangkat at ikatlong pangkat. Ang unang pangkat, ang inyong gagawin na ito, nanagahan ang pagpapahalaga sa kapaligiran. Gumawa ng isang ikling dula hanggang 3 o 5 minuto na pagkataikilala kung bakit mahalaga ang pangalagaan sa kapaligiran. Ipakita ang koneksyon sa kalikasan sa pang-araw-araw ng buhay ng tao. Halimbawa, malinis sa hangin, pagkain, tubig, kalikasan. Maganda na maikling talumpati na magpapaliwanag ng mensahe ng kanilang dula. Ikalawang pangkat, ito ang iyong gawain. Epekto ng pagkasira ng kapaligiran. Gumawa ng infographic, maaaring sa mga paper o kartulingan. Na nagpapakita ng mga epekto ng pagkasira ng kapaligiran. Halimbawa, polusyon, pagbaha, climate change, pagkawala ng likas sa yaman. At ikatlong grupo, ito ang iyong gagawin. Paraan ng pangangalaga sa kapaligiran. Gumawa ng campaign
poster o jingle tungkol sa mga simpleng paraan upang mapangalagaan ang kapaligiran. Gamit ang 3R. Reduce, reuse, recycle. Pagtatanim ng mga puno, paglilinis ng mga kapaligiran, tamang pagtatapon ng basura. At bibigyan ko lang kayo ng 10 minuto para sa inyong gagawin. Tapos na ba mga bata? Ngayon, ipasa nyo dito sa harapan. At ngayon mga bata, may ibibigay ako sa inyong takda ng aralin. Ang takda ng aralin nyo ay ito. Gumawa ng isang maikling poster o isang sulat sa nasay tutula ng imakalakay sa sumusunod. Bakit mahalaga ang kalikasan sa buhay ng tao? Pangalawa, ano ang epekto ang maaaring naranasan kung makabayaan at masira ang kalikasan? Pangatlo, magbigay na 3 konkretong hakbang na kaya mong gawin bilang mag-aral upang mapangalagaan ang ating kapaligiran.